Ang Alaga, halo sa dapig ni Barbara Quimenye, ibinuod ni Febelin M. Parentela mula sa saling Filipino ni Magdalena O. Hoxon. Nagretiro na sa kanyang trabaho si Kibuka kahit na naniniwala siya na hindi pa para sa kanya ito sapagkat isa siyang mapagkakatiwalaang kawani sa Gogombola headquarters. Minsan bumalik siya sa dati niyang opisina at hindi niya inasahan na madadatnan nitong walang kaayusan, walang pakialam ang pumalit sa kanya sa trabaho. Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa dati niyang tanggapan at hindi na rin naman interesado sa kanyang mga sinasabi ang dati niyang kasamahan kaya nagdesisyon siyang gugugulin na lamang ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kalansada. Isang araw ay sinurpresa si Kibuka ng kanyang pinakamatandang apo at dinalhan siya ng pasalubong na isang itim na biik mula sa farm school. Naging malapit sa kanya ang biik at ginawa niya itong alaga sa halip na ihanda bilang espesyal na pagkain na minsan niyang naisipang gawin. Lumalaki na ang biik at malakas na itong kumain kaya naman kinailangan niyang manguha ng matoke sa mga kaibigan at kapitbahay. Nang malaman ng buong kabzanda na may alagang baboy si Kibuka, hindi na siya nagbahay-bahay upang manguha ng matoke sapagkat ang mga babae at bata na nag-iigib ng tubig malapit sa bahay niya ang nagdadala ng mga yaon. Nagiging dahilan iyon upang makita at makalaro nila ang alagang baboy na para na rin nilang naging kamag-anak. Sa paglipas ng mga linggo ay marami na ang problemang dumarating. Kasama na rito ang pangangailangan sa mas maraming pagkain para sa alaga kaya kapag wala nang makain ng baboy, pupunta ito sa syamba ng mga kapitbahay at kakainin ang tanim ng mga gulay at kape. Maging si Kibuka ay naninimot sa sarili niyang mga pagkain maibigay lamang sa alagang baboy. Isa pa, hindi na rin gusto ni Kibuka na natutulog sa kanyang paanan ang alagang baboy gaya noong biik pa lamang ito. Napakalakas maghilik ng alaga nito na siyang nakakapagpapuyat kay Kibuka. Pero para sa kanya, mabigat na desisyon na hindi magtatagal ay ilalabas na niya ang alaga at itatali na lang sa puno. Dumating naman sa puntong naglalaro sa imahinasyon ni Kibuka na baka paglaruan ng mga batang naglalaro ang kanyang alagang baboy at hulihin ito at lunurin sa gitna ng ilog. Para hindi ito mangyari, pinapasyal niya ang alagang baboy tuwing magdidilim na ikinagugulat ng mga hindi taga-Kalansada. Naging magandang ehersisyo naman ito kay Kibuka kahit na sa bawat hakbang niya upang masiyahan ang alagang baboy ay katumbas naman ng labis na sakit na halos ikaiyak niya dahil sa pananakit ng kanyang mga kalyo. Sa kabila noon, nasisiyahan naman siya sa ginagawa. May ilang kakilala si Kibuka na gustong bilhin ng kanyang alaga ngunit ang pagmamahal niya rito ang namamayani. Hindi niya ito kayang ipagbili dahil para na rin itong pagtataksil umano sa kanyang alaga. Isang araw, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Nasagasaan si Kibuka at ang alagang hayop na isang motorsiklo. Tumilapon sila sa iba't ibang direksyon. Nagkamalay si Kibuka at natuwa siya sapagkat buo pa rin ang kanyang katawan maliban sa isang balikat na sumasakit at dugo sa mga kamay niya. Nakilala niya ang driver na nakabunggo sa kanila na tila hindi naman gaanong nasaktan. Hanggang sa narinig nila ang napakalakas na iyak ng alagang baboy ni Kibuka. Naipit ang leeg nito at kalaunay namatay na rin. Tunay na nakasama kay Kibuka ang aksidente na nag-iwan sa kanya ng walang katiyakan. May nagmungkahi sa kanya na mabuti sanang putol-putulin na ng matadero ang baboy dahil hindi na ito maaaring magtagal sa klase ng klima. Kailanman ay hindi pumasok sa isip ni Kibuka na kainin ang alagang hayop. Sinabi niya na ang pagkain na isang napamahal na alaga ay isang barbarong gawain. Napakalaking suliranin sa kanya kung ano ang gagawin dito. Naisip niyang ilibing ito. Sa bandang huli, naisip niya na bakit hindi magkakaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay sa namatay niyang alaga ay sila naman ang nagpakain dito. Dinala sa Gogombola headquarters ang alaga. Sino man ang may gustong kumain ng karne ng baboy ay maaaring pumunta roon bago mag-ikapito ng gabi. Sa pagbalik ni Kibuka sa kanyang tahanan, ginamot niya ang kanyang balikat, umupo sandali habang umiinom ng tsaa. Maaga siyang natulog at nagising sa magandang sikat ng araw. Nasabi niya sa kanyang sarili na ito ang pinakamaganda niyang pagtulog at nasiyahan na rin siya sa kabila ng mga nangyari. Nananghalian si Kibuka kasama ang kanyang kaibigang si Yosefu na matagal niyang hindi nakita kaya marami silang napag-usapan. Kinain nila ang niluto ni Miriamo na pata ng baboy.
May ilang sandali na nalulungkot siya sapagkat alam niyang karne ng mahal niyang alaga ang kinakain niya. Ngunit sandali lamang iyon at patuloy pa rin niyang nilalagyan ng karne ang kanyang pinggan. Natatawa siya sa sarili at alam niyang hindi na siya maglalakad tuwing hapon at sa halip makatutulog na siya ng maayos. Ang Alaga, halo sa dapig ni Barbara Quimenye, ibinuod ni Febelin M. Parentela mula sa saling Filipino ni Magdalena O. Hoxon.